Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po tayo sa panibago nating episode, ano? At sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, pag-usapan po natin, ito pong malawakang investigasyon ngayon patungkol po sa ghost projects, no? Na kung saan ay involved po dito ang DPWH at maging yung mga naglalakihang mga contractors at maging ang iba pang mga involved dito, kung di ako nagkakamali, base sa akin na panood itong mga nakaraang araw, gabi, ay meron na akong nakitang ilang mga pangalan ng mga politiko ang lumilitaw dito, lalong lalo na yung gobernador po sa Osami City, no? So pag-usapan po natin ito pong naging balita po ng Abante News patungkol po sa pag-amin po ng pinuno ng DPWH, no? So babasahin ko muna po. Ang title po nito ay DPWH Chief kumanta sa mga ghost project. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, dali lang po ha. Okay, ito po babasahin ko po mga kababayan. Inamin ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ghost o peke umanong flood control projects, bagay na ngayon ay iniimbestigahan ng ahensya. Okay. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, August 19, tinanong ni Senate President pro tempore Jinggoy Estrada si DPWH Secretary Manuel Bunuan kung may katotohanan ang ulat na may ghost project sa First Engineering District ng Bulacan. So ito po yung naging sagot ng nasabing opisyal ng DPWH. Yes, Your Honor. Sagot ni Bunuan. This is the information that we have received. So natanggap niya. Ayon sa kalihim, nito lamang niya nalaman ang naturang anomalya. At kasalukuyan na itong biniberipika. Ibinulgar ni Estrada na ang mga ghost project na ito ay nasa Kalumpit. So nagbanggit na po dito ng lugar. Malolos at Hagunoy, Bulacan. So ito po mga ito ay lugar po ni baluarte po ni Senador Villanueva, no? Kinumpirma naman ni Bunuan na ang kontratista ng mga proyektong ito ay ang Wawaw Builders Corporation na may kabuuhang budget na 5.9 billion sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 o sa taong kasalukuyan, no? So inamin na po ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ghost o peke umanong flood control projects. So para po sa akin mga kababayan, ang pag-amin pong ito ng DPWH ay nagpapatunay lamang po sa mga aligasyon ng katiwalian sa mga proyekto po ng flood control project sa buong bansa. Yan po ay sa batay po sa aking saloobin o sa aking nakikita, no? Kaya napakahalaga po na magkaroon talaga o magkaroon din ng isang malawakang investigasyon, kasi malawakan yung corruption malawakan yung buong Pilipinas. Kaya uulitin ko, kailangan din na magkaroon ng isang malawakang investigasyon upang matukoy ang mga responsable po at papanagutin
yung mga taong may kinalaman po dito, no? Para managot at mabigyan ng leksyon, politiko ka man o hindi, no? Tama ba? Oh. So ngayon, ano ba ang ibig sabihin po ng ghost projects? Para po sa mga kababayan natin na hindi po nakakalam kung ano pong ibig sabihin nito, ang ghost projects po ay nagpapahiwatig lamang po na may mga pondong inilaan, ngunit walang aktual po na proyekto na natapos o substandard ang pagkakagawa, no? Ito ay isang uri ng maling paggamit ng pondo ng gobyerno at maaaring magdulot po ng negatibong epekto sa mga komunidad na dapat sana ay nakikinabang sa mga proyektong ito, no? Alam nyo, nakakalungkot dito po sa ating bansa, mga kababayan, Nitong mga nakaraang taon lamang, nitong mga nakaraang buwan, ang pinag-uusapan po dyan sa Kamara, pinag-uusapan dyan sa Senado, yung tungkol po sa katiwalian ng ilang politiko dyan. Lalo na po sa usapin ng opisina ng Vice President. Ang naririnig ko lang po dyan noon yung tungkol sa ghost employees na mahigit 400 na empleyado ng Office of the Vice President na pinapasweldo ng taong bayan na hindi naman pala totoong mga tao, pero sumisweldo. Isa na dyan yung ghost students dyan sa DepEd naman, di ba? Na binabudgetan di umano ng DepEd, pero hindi naman pala mga totoong tao, hindi mga totoong estudyante. Tapos ngayon naman, ang pinag-uusapan na ngayon, yung sa DPWH naman, yung tungkol sa flood control project sa buong bansa, na inamin na mismo ng kalihim o tagapangasiwa ng DPWH na mayroon ng mga ghost projects sa buong bansa. Di ba? Kaya nga natawa ako nung nagsalita po si Senador Marcoleta at ako'y napahanga niya sa sinabi niya na total mga ghost project naman ito mas magandang i-assign tong mga ito o bigyan ng proyekto sa sementeryo. Kung ako ang Pangulo pag nalaman kong sila nga at talagang sila nga ng balasubas sa pera ng taong bayan, iuutos ko talaga na ang kanilang mga proyekto ay dapat sa sementeryo, no? At bibigyan ko pa sila ng bonus. Pagagawan ko sila mismo ng lalagyan ng kanilang mga kabaong para pagkatapos nilang gawin yung sementeryo ng napakaganda, doon na rin sila ipa-firing squad. Di ba? Yan ang maganda doon sa mga contractor na Alam niyo, sa totoo lang, na po ko nanlumo po ko, mga minamahal kong mga kababayan Lalo na po, di ba, mayroon pong isang politiko dyan po sa, kung di ako nagkakamali mga kababayan, dyan po sa Pasig. Kung hindi po ako nagkakamali mga kababayan, isa ito sa 15 o isa ito sa tinatawag na top 15 na kontraktor na masasabi mong kaya pala ugod ng yaman dahil alam niyo na, di ba? Dahil yung pera pala na ibinibigay sa kanya at pinagkakatiwala sa kanya ng taong bayan para gawin yung kanyang trabaho bilang isang kontraktor ay napupunta sa napakaraming sasakyan. Alam niyo ba kung sino yon? Ito, panoorin po natin. Pinagagamit mo payong na to. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong may payong. Sa payong. wala sa payo. Ayan.
Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Pwede gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Uy, payong, mahal na mahal. Sa ito yung payong niya. So, tingin isang payong yan. Yes, on both sides. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tingnan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag ka. Laki ng leg room. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. Hmm, And ganda. may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito, features nitong ano, kulinan. Magkano naman yung ganyan? Ah! So, kahit Ayun, yun yung sagot niya. Ha, ha, ha. Hindi niya masagot dahil alam niya na sobrang mahal. Nung tinignan ko po yung halaga ng kotse na yan, yung inano niya, no, Julius, yes, kung di ako nagkakamali. Yan po ay milyon-milyon ang halaga. Hindi lamang po isa, dalawa, 3 milyon. Kung di ako nagkakamali, is more than 10 million ang halaga ng kanyang sasakyan. Na kung tutusin ay pwede na pong gumawa ng napakahabang kalsada o makabuo ng isang matibay na proyekto. Ito pong si Diskaya ay 100% po na masasabi kong pasok to sa kulungan. Pasok. Kaya nga po hindi to nanalo sa Pasig City dahil itong pamilyang ito grabe sa pangungurakot. At kaya gusto niya sanang maging mayor ng Pasig City dahil marami pong mga proyekto dyan sa Pasig City na pwede nilang pagkapirahan, lalo na sila po ay mayroon pong sabihin na lang natin na kakayahan, no, na makakuha ng proyekto sa gobyerno, no. Nakakalungkot, usong-uso yung ghost projects ngayon sa buong Pilipinas. Sa totoo lang, biro mo ha, sa buong Pilipinas, ito, maging yung mga kababayan po natin dyan sa Cebu City o sa lalawigan ng Cebu, lahat po sila nang lumo at nagtatanong, nasaan yung 414 na sinasabing flood control projects sa buong probinsya ng Cebu. Nakalagay po doon, nakasaad doon, number 2 pala ang Cebu. Diba? Sa dami ng mga proyekto. Pero, hindi umabot man lang sa 15 proyekto ang nakikita nila doon. Kaya nga tumawag sa akin yung aking mga kaibigan, lalong-lalo na po dyan sa Cebu, dyan sa Lapu-Lapu, sa Mandawi, na pag umulan dyan, talagang grabe yung ba? Grabe. Kaya napapatanong sila, kung number 2 pala sa buong Pilipinas, ang Cebu, na binigyan ng napakaraming proyekto o binigyan ng budget para sa flood control projects, nasaan? Di ba? Parang naalala ko tuloy yung kanta ni Freddy Aguilar, nasaan ang iyong mga pangako, sa hirap bayan ay maaahon, nasaan yun, di ba? Tumpak na tumpak yung kanta. Kaya sa totoo lang, nakakalungkot. Kaya nga nung napanood ko yung interview kay Gatchalian, kay Senador Gatchalian, at sabi niya
kapag ka hindi nabigyan ng tamang kasagutan ng DPWH yung tungkol sa katiwalian o tungkol sa katiwalian ng tinatawag na flood control project sa buong Pilipinas, zero budget ang DPWH patungkol sa flood control. At mismong kung di ako nagkakamali, mismong yung din po yung gobernador mismo ng Negros ay nanawagan din po sa ating mahal na Pangulo. Kung tama po ako nanawagan po na kung pwede itigil na muna, no? Itigil na muna itong proyekto, yung sinasabing flood control projects, di ba? Ito, dali lang po tama ako sa haba na ko na akin nilalakbay. dali lang po mayroon akong dito nanawagan po mismo ang gobernador ng Negros Occidental, kung di ako nagkakamali. Mr. President, sana po una, tama na muna po ang paggawa ng flood mitigation or flood control projects kung ang gagawa din lamang naman po at magdidisenyo at the same people na gumawa ng 2023, 2024 at 2025. Ikalawa ho, sana ho mag-implementa nito, Mr. President. Hindi na ho yung mga taong nag-implementa din. Sana po, Mr. President. Sana po ulitin natin mga kababayan Mr. President, sana po una, tama na muna po ang paggawa ng flood mitigation or flood control projects kung ang gagawa din lamang naman po at magdidisenyo at the same people na gumawa ng 2023, 2024 at 2025. Ikalawa ho, sana ho mag-implementa nito, Mr. President. Hindi na ho yung mga taong nag-implementa din. Sana po, Mr. President. So yun, mabigat-bigat po yung sinabi niya at talagang panama po yun doon sa mga kontraktor na di ba? Tama na muna, Mr. President o mahal naming Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung yun at yun din naman ang mga tao na magpapatuloy, sa totoo lang may punto yung sinabi po ng gobernador ng Negros, no? Pagkakatiwala mo pa ba uli doon sa mga tao yung pera ng taong bayan na kung saan ay pinagsawaan nila, hinakot nila, tinago nila, inangkin nila? Napakabobo mo namang leader ng ating bansa kapag ginawa mo yun, di ba? Napakatanga mong presidente kapag ipinagkatiwala mo pa rin sa mga sinasabi ko lamang po, hindi po dahil sa kung ano man, pero ako'y nagtitiwala at umaasa na pagbibigyan ng ating mahal na Pangulo ang sinabi po. At yung mga nag-implementar o yung nag-implementa ng nasabing mga proyekto, mas maganda siguro magkusa na kayong umalis, lumayas, umamin, magkusa na kayong pumasok sa kulungan kaysa ihatid pa sa inyo yung mga sumon sa inyo o waran sa inyo. Kung may delikadesa kayo, pero makakapalang pagmumukha ninyo, lulusot at lulusot tong mga to. Ang lalakas ng loob na magnakaw, takot naman makulong, diba? Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Alam po natin na sa panahon ngayon, maraming gustong maging politiko dahil unang-unang habol nila kapangyarihan. Dahil pag may kapangyarihan ka, pwede kang yumaman. Kaya sa madaling salita, maraming gustong maging politiko, magmula sa pinakamababang posisyon ng ating bansa, dahil ang gusto nila
ay magpayaman, magkaroon ng maraming pera, dahil alam nila kapag may kapangyarihan ka, may chance kang magkaroon ng milyon-milyon, bilyon-bilyon sa bansang ito. No? Kaya doon sa mga contractors na hindi umaten sa Senado, wag nyo nang paabutin pa, dahil nagbanta na po. Alam naman po natin kung ano nang kasunod. Kapag kayo ay inimbitahan at hindi kayo pumunta sa Senado, alam nyo na ang kasunod. Wag nyo nang hintayin o subukin ang kapangyarihan ng Senado. Ang titigas ng pagmumukha ninyo. Habang masarap yung kain ninyo, ito yung mensahe ko doon sa mga contractors na makakapal yung mukha, matitigas yung mukha. Lalong-lalo na doon sa mga politiko. Ang kakapal ng mukha ninyo. Habang yung mga Pilipino ay nagtitiis sa tuyo, nagtitiis sa napakahirap na sitwasyon, kayo ang sasarap ng buhay ninyo. Nabibili nyo lahat ng gusto ninyo. Bahay, lupa, sasakyan, pagkain. Habang mahimbing yung tulog ninyo dahil sa kawalangian ninyo. May mga mahihirap na kababayan namin na bigla na lang nagugulat, na dala-dala na pala o hila-hila na ng malakas na unos o malakas na baha ng bagyo, na mula sa bagyo yung kanilang mga bahay, at nagre-resulta pa ng kanilang kahirapan o kamatayan. Habang kayo, konkreto yung bahay ninyo, gwardyado kayo. Ang kakapal ng mukha ng mga politikong ito. Kaya nga kung ipapaubaya, sa totoo lang, kung ipapaubaya ng gobyerno ang pagbibigay ng parusa sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, kung taong bayan ang maghahatol, isa lang ang isasuggest ko itali lahat yan sa isang poste, tapos bigyan ng tagi-isang bato yung lahat ng Pilipino, na ang bigat ng bato nasa 2 kilo, sapat na yun. At sisiguraduhin ko, siguro mga 100 na bato sa isang tao, patay na. Yan dapat ang ginagawa sa ayoko ng firing squad kasi madali lang naman mamatay yung tao nun Mas maganda yung bato, dahil sa iba't iba't parte ng katawan mo tatama yung bato. Yan ang dapat ginagawa, lalo na kay Diskaya, sa pamilyang Diskaya. Ang kakapal ng mukha ninyo, pamilya kayo. Di pa kayo nahihiya? Yes, maganda buhay ninyo. Yung anak ninyo nakakapag-aral, nabibili yung gusto, nakakatulog ng husto, nakakakain ng tama. Pero paano yung mga niloko ninyo? Paano yung ninakaw ninyo? Yung ninakawan ninyo mga Pilipino? Yes, ang gagara ng sasakyan. Pero maitim pa pala sa alkatran yung mga kaluluwa ninyo. No? Kaya sa ating mahal na Pangulo, tayo humihiling lamang na sa lalong madaling panahon, mabigyan ng katarungan at masolusyonan yung problema ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kapurusahan sa mga taong may kapangyarihan o mayayaman na lalong nagbibigay ng pahirap sa mga maralitan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat.